Kailangang iburol ka muna, ha? Pinaliwanag ni Justine kila Divine at Felicia na si Mercedes lang ang kasama niya sa pamamanhikan nila dahil may mahalagang lakad si Jaime. Pinaalalahanan naman ni Mercedes na baka hindi pa nila kailangang magplano para sa kasal nila, na agad namang pinaliwanag ni Divine na hindi nila kailangang madaliin yung kasal, lalo't nasa law school pa si Justine at makakaantay yung kasal nila, na agad namang nag-agree si Mercedes na yun din sana ang sasabihin niya dahil baka masyadong maaga. Agad sinabi ni Justine na mas maganda kung mas maaga, na nagpalusot naman si Divine na hindi ganun kadali ang maganda para sa church wedding, pero pinaliwanag ni Justine na mag-church wedding na lang sila pagkatapos manganak ni Felicia, kaya magsi-civil wedding muna sila, na agad namang tinanong ng dalaga kung kailan ang plano niya sa kasal nila, na agad sinaadi Justine na sa weekend ng linggong yon, kaya wala nang nagawa pa sila Mercedes, Divine at maging si Felicia. Sa paggawin nila ay pinaliwanag naman ni Mercedes sa anak niya na hindi yun ang tamang panahon para sa kasal nila ni Felicia, lalo't ang daming nangyayari sa pamilya nila, pero sinaad ni Justine na yun na ang tamang panahon, na kailangan nilang ituloy yung kasal para kahit anong mangyari ay okay na si Felicia. Pinaliwanag ng mami niya na ayaw niyang mangyari sa kanila yung nangyari sa kanila ng daddy niya, na pinakasalan lang siya dahil nabuntis ni Rafael at hindi siya minahal, kaya napagtanto ni Justine na si Christine na nanay ni Moises ang totoong minahal ni Rafael. Sabay sinabihan niya ang mami niya na wag siyang itulad sa daddy niya dahil sigurado na siya kay Felicia at sa kanya lang ang dalaga. Kinagabihan naman ay naghanda si Divine ng dinner nila ni Jaime sa labas ng bahay nila. Humingi ng sorry ang matanda dahil napospon yung kasal nila, dahil kailangan nilang pagbigyan yung kasal nila Justine at Felicia, na agad namang sinabi ni Divine na okay lang sa kanya dahil naiintindihan niya yung sitwasyon. Agad sinabihan ni Jaime na mas mabuti na ring na-delay para mas makasigurado, na nagulat naman si Divine na agad namang pinaliwanag ni Jaime na hindi sarili niya ang tinutukoy niya dahil sigurado siya kung anong gusto niya, na gusto niyang pakasalan sana si Divine at makasama habang buhay, pero alam din niya yung bagay na pinakaayaw niya at ayaw niya sa mga sinungaling, na ayaw din niyang may kahati at ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga traidor, na nagulat naman si Divine lalo na nang sabihin ni Jaime na ang pinakaayaw niya sa lahat ay sa mga taong traidor, at alam niyang malapit lang sa kanya yung nagtraidor at tumutulong kila Rafael at Eleazar, na agad sinabihan ni Divine na si Eleazar ang tinutukoy niya, pero mas nagalit lang si Jaime dahil ayaw pang umamin ni Divine at ipinamukha niyang may nag-tip kay Rafael na nasa resort ni Mayor Lorenzo si Moises, na ang taong andoon lang ay si Jaime maging si Mercedes, na sinabi naman ni Lisa sa kanya. Sabay labas ng samurai niya na nanginginig ito sa galit, kaya napatayo si Divine. Sabay nagmakaawang wag siyang papatayin ni Jaime, na sinubukan niyang magpaliwanag pero nilagay ni Jaime yung samurai niya sa mismong leeg ni Divine, kaya inamin na nito na siya ang tumulong kay Rafael at Eleazar, na ginawa lang niya yun para mailigtas si Felicia. Wala nang sasantuhin si Jaime na kahit sino, pero hindi ba dito nagtatapos ang kanyang kasamaan? Laking pagsisisi ni Divine na ipinagpalit niya ang kanyang ex-husband sa isang taong walang puso at puno ng kasamaan ang kanyang isipan maging ang kanyang puso. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling 9 na episode. Marami pong salamat.